Ah, ito na nga tayo. Okay, rinig na ha. Rinig na. Thumbs up dyan kung narinig na. Sige. Bilisan ko na lang to. Yun, kapag thermostat, minsan walang range. Wait. May sounds ako. Pag thermostat, minsan walang unit yan. Minsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang yan. Kaya pipiliin nyo with unit or without unit pag thermostat. Ngayon kung TIC yan yung mga controller, lagi yang may unit. Kaya madalas to may unit. Tapos yung resolution, yun pa rin, katulad nung nasa taas, manufacturer. Tapos, edi syempre, kapag built-in niya, ay kapag nag-fabricated na yan, syempre, wala yung indicator, meron na silang indicator dapat dyan na nakalabas. Kung sakaling meron. Minsan LIG yan, minsan temperature gauge na nilalagay nila. O minsan, basta pag fabricated, ganyan ha. Minsan digital thermometer, bumili na lang sila ng thermometer, tapos nilagay doon sa oven. O minsan temperature gauge, minsan temperature indicator tawag nila. Basta kung anong tawag nila. O range yan. Siyempre may range din yun. Bukod na ang specs nun. Graduation, bukod na rin yung graduation yun. Bukod na yung manufacturer. Magkaiba na yan. Kung nai-imagine nyo yan, dapat ma-imagine nyo yan. O tapos may remarks dito. Use data TP1 and unhide certificate for one set point only. Kapag one set point daw, i-unhide at gagamitin natin ang certificate. Ha? Pag one set point lang. Pang one set point lang ang isang certificate. Ang isang page 1 lang. Ang isang ano lang, page. One certificate lang. Yung tinuro ko sa inyo kanina, either temperature indicator ang meron or thermostat. Kahit alin sa dalawa. O kaya wala siyang indicator na bukod o walang thermostat. Pag 2, use and unhide certificate P1 and certificate P2 for test point more than 1. Basta't lumampas sa isang test point. Basta't lumampas sa isang test point, lahat na yan. Page 1 at page 2. Number 3, use and unhide data TP2 to data TP6 for additional test point. Kung may additional kayong test point, data TP1, fill out nyo yan lahat. Data TP2, kung dalawang test point, o kaya hanggang 6. Ipapakita ko sa i-unhide nyo yan. Yung test point 3, 4, 5, 6. Kung 6 test point nyo, i-unhide nyo yan lahat at lagyan nyo ng value. Same lang yan sa TP1 ang gagawin nyo. O pagpalagay natin ha, hanggang 3 test point tayo, unhide natin ang TP3. O yan. 100. O ang sunod natin ay 150. 150. Oh, mabilis lang mag-report dito tapos agad ako. Oh. Nakapag-report na ako. Yung iba kasi inaabot ng 1 oras sa isang ano eh. Pangit. 150. 150. 150. Oh. Pagpalagay mo, tapos agad ako mag-report to. Ibig sabihin, maganda yung ating format. O, tapos agad. O, tapos yung sunod, test point. 200. O, 200. O, tapos agad ako mag-report. O, ngayon, sa certificate natin, yan. I-unhide natin dahil hinide ko kanina hanggang 200. O, ano? Ayun na yung 3 test point natin. Pagpalagay mo, iba-ibang value nito. Lagyan natin ng 0.3. 0.5. Parang hindi makatotohanan to. 0.3. 4. O, tapos yun pa rin, syempre. Saan na tayo sa TP2 natin? Sa 150 tayo. So, yung 150 natin. Ayan, yung 150 natin. O, ganun ulit.
3, 4, 5, 6. So, mas mabilis kapag magkakasunod yung ating lalagay. Pati sa datasheet, sunod-sunodin nyo rin. Pangit pag hindi sunod-sunod. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mabilis mag-report kapag sunod-sunod ang ginawa nyo. Kapag hindi nyo, i-hide na natin to kasi tapos na tayo sa certificate na isang set, isang ano eh. Oh, ayan na. Dali na. Tapos na agad mag-report. Kaso, ba't ano to? Pwede nyong liitan, pwede nyong luwagan kung maluwag. Oh. Kung maluwag pa, pwede nyong luwagan yung ano, space nung luluwagan nyo to. Gagawin yung i-right click nyo lang ulit. Row height. 9, gawin yung 12. Okay, maluwag pa. Kasya pa. Hindi gawin yung 15. Kasya pa. Hindi mas maganda. Tapos, ano pang babaguhin natin dyan? Wala na kayong nakikitang babaguhin. Siyempre, saan nakalagay yung sensor nyo? Baka malimutan nyo yung sensor nyo. Yan. Baguhin nyo na yung sensor nyo. Ano ba, nakalagay dito. Nakalagay doon. Nakalagay dyan. Nakalagay dyan. Baguhin nyo. Ha? Baka mamaya nakapix yung sensor nyo dyan. Hindi naman doon sa datasheet nyo. Hindi nakalagay sa gitna. Nilagay nyo sa gitna yung ano. Tapos, ibang drawing. Yung oven, ayan, pili kay drawing dito sa drawing. Ayan, pwede ito. Pwede yon. Sabagay, mga chiller lang yan. Ito, chiller. Kasi madalas naman oven, ganyan ang sukat. Wala naman ako nakitang oven na ganito eh. Lahat yan, ganyan. Chiller. Double door. Kung may triple door kayo, pwede kayong magawa. O, gawin nyo to. Gawa kayong triple door. Pwede. Pero, i-save nyo na dito kapag gumawa kayo. O kaya, sabihin nyo sa akin, sir, mayroon akong 3 pinto. O, di ako gagawa ko ng 3 pinto. Lalagyan ko dito. Basta man naka-encounter kayo ng iba itsura, sabihin nyo sa akin, gagawa ko. Picturean nyo lang. O, ano pa? Ano pa? O, yan. Kung sakali naman na yung ginawa nyo temperature controller lang. Halimbawa, temperature controller. PIC. Edi may unit yon, may with unit. Tapos syempre wala nang indicator yon kasi temperature indicating controller nga, edi may reading yan. Nag-i-indicate yan. Edi wala na to. I-hide nyo na. Mga nakalakyan. Kasi merong ganyan oven, tas temperature indicating controller. Pag thermostat, asahan nyo na, pag thermostat, merong temperature gauge, may LIG, merong digital thermometer na nakabukod. Pero pag temperature indicating controller o controller, temperature controller, yung tawag natin, wala na yung ganon. Kasi may indicate na ngayon. Ganyan ang lalabas niyan. Okay? Naintindihan? Ano? Sir, Oh. paano sa halimbawa sa mga oven? Kasi sir, meron kasi sir oven na walang may sensor lang sir pero wala siyang pagdidikitan ng ibang thermocouple. Ano ulit? Anong wala? Bawa sir, oven. Di ka sir, may sensor yon. Oh. Tapos walang, lang sir, empty na yung iba, wala nang pagsasabitan ng thermocouple. Anong empty? Walang pagsasabitan ng thermocouple, hindi ko maintindihan. Sir, yung oven, sa loob ng oven. Walang tray? Sir, opo ma'am, parang ganun. Walang tray. Di, gagawa Gagawa niyo paraan. ng paraan kasi yun Gagawa kayo ng paraan para ano. Kasi Pwede magdikitas Pwede, na sir. kahang. Tetaypan, sir. Basta po kasi
positioning nyo, katulad pa rin nung kung ano yung ano, meron dapat sa kaliwa, kanan, gitna. Parang Pwede- ano, kailangan idikit mo yung thermocouple. Flexible naman yung thermocouple, di ba? So, kailangan lang yung pinaka dulo ng thermocouple, nakapwesto dun sa tamang location natin as per dun sa drawing natin. Ganun pa rin. Saka ano, Joshua, birang mangyari na walang tray. Saan nila ilalagay yung sample nila? Saan nila ilalagay? Minsan, meron isang tray na sa may pinakababa lang. So, basta iaano nyo lang, ino-note nyo lang. Pero yung positioning natin, ganun pa rin. Kung nasa No. baba yung tray, itaas nyo. Sigurado naman, lahat ng oven, mayroong lalagyan ng tray sa taas. Di ba? May sasalpakan, may salpakan sa taas. Ili itaas mo, lipat mo, itaas mo. Igitna mo. Para ilawit mo yung nasa TC3 at TC4, tsaka TCR sa gitna. Tapos, iunat nyo na lang yung thermocouple nyo. Matigas yung thermocouple natin eh, flexible yun eh. Matatapat mo yun kung saan yung TC1 at TC2. TCS. Sigurado man, pag may TCS, doon mo ilagay sa sensor. May tatalian ka na kasi sa sensor yan eh. Ano? Okay, sir. Usually may tray talaga yung mga ano, tapos namo-move yung tray niya. Depende dun kung malaki yung sample na nilalagay nila sa loob. Tsaka lang sila nag-a-adjust sa mga trays. Okay po, ma'am. Okay. Kasi ma'am sa Ganbi, parang maliit lang yung ano, yung oven nila. Pero mahaba. Parang pahaba siya horizontal pero mababa lang siya, mababa lang yung pinaka ceiling niya pero pahaba yung ano niya, width niya. Nasa baba Oo. lang yung Yung mga ganun, special case yun, pwede nyong i-note yun. Kasi pagka ganun naman at ang lagay ng sample nila is padiretso lang, pwedeng ang positioning natin ng ano doon is parang sunod-sunod lang siya. Nakahilera din yung thermocouple kasi ganun naman sila naglalagay ng sample. Basta kailangan malinaw sa datasheet ninyo kasi yun nga yung purpose nung drawing dun sa datasheet natin eh, para ma-identify kung ano yung actual positioning during calibration. And ika-calibrate nyo rin dapat yung instrument kung paano siya ginagamit ng client. So, kaya mahalaga na kompleto yung Ma'am, wala kang audio. Wala kang audio. sinasabi ni Joshua, ang mangyayari dyan, nakahilera lang yung sensor natin, 1, 2, 3, 4, 5, pero pwede ka pa rin may reference kasi may gitna pa rin yun, di ba? O, ganun Okay. lang. Kaya lang, nawala lang yung nasa taas mo, parang mangyayari, ihihilera mo pa rin, ihihilera mo na lang siya. Okay? Okay po. Basta malinaw sa drawing, kaya importante na details dun sa remarks natin. Doon sa drawing kung paano yung ginawa niyong positioning ng ano. Tapos yun, kapag halimbawa hindi niyo kayang manavigate diyan yung pag-drawing sa actual nung nakita niyo, advise niyo lang kay Limwell para makapag ano dun sa format natin nung additional. No? So, pwedeng madagdagan yung mga drawings natin diyan depende dun sa na-encounter ninyo. Okay po. Ma'am, may dagdag. Ano yun, Yung sa, Joel? yung sa ano kasi rin ma'am, upper sensor at lower sensor nun. Ano daw? Ayun, bali nga wala. Pag gaganon, yung katulad ng sinabi ni Joshua, parang wala ng upper sensor yon, nakahilera na. Ah, Dalawa kasi ano ma'am, controller ma'am. Pag dalawang control, wala kang audio, ma'am. Wala kang audio. Wala kang audio. sorry, yun. Pag ganon, ino-note mo nga rin. Kasi may mga ganon, yung mga deck oven, usually sa mga bake shop, halimbawa, double deck or triple deck na mga oven, ganon yun. Dalawa yung heater, dalawa yung controller, dalawa yung sensor. Me. Ma'am, papasok ako. Pag yung mga dalawang controller, ibig sabihin, dalawa enclosure nun. Dalawang kinokontrol nun. Meron ba? Oo, magkahiwalay yun. Kasi hindi pwedeng magkasama sila sa isang enclosure kasi
Pag dalawang controller, Magkahiwalay yun, pero possible na isang unit lang siya. Kaya special cases yun. Kasi dapat, dalawa yung iaano natin sa report niya. So, gagawan yun ng, ng separate na report. dalawang ano yon, dalawang calibration, dalawang 6 na thermocouple yon. Oo. Kasi magkaiba siya ng controller eh. Ibig sabihin, may dalawa siyang enclosure na kinokontrol. Oo. Pwede naman kasi, ha? Yung ano kasi daw, may isang sensor sa upper, yun lang nakikita. Yung lower, yung nakabaon sa cementon, Ano ka na lang, flooring niya. kapag ganon, dalawang case, same naman siguro ang brand, isa na lang piliin mo doon. Kung isa lang ang enclosure mong gagawin ha, isa na lang ang Hindi, ang pinili doon, ano, lower, may lower sensor, tsaka upper sensor, nakaset yun para sila, dalawa. Kumbaga, ang pinapakalibrate nila, hindi mismo, ano, yung indicator yung gusto nilang makalibrate. Hindi enclosure. enclosure yon. As inclusion pa rin siya man. Kasi yung iba hindi na sa unit. Ganito yon, kung halimbawa, mamaya ako muna. Ganito yon, kung halimbawa, ang ang enclosure ba isa lang? Isa lang ba, Joel? O, tapos ang controller dalawa. Dalawang calibration mo. Pero yung mga sensor mo, yun pa rin. Pero magiging dalawa ang enclosure mo na datasheet. Isang para doon sa isang controller at isa para doon sa isang controller. Pero same lang ang location at ginamit mo ang PC. Parang dalawang O, data. kasi ang ano dito man, ano isang unit siya, pero tapos anin yung controller. Diba, ano yung triple tatlong butas, anin na indicator. Ako as one unit siya. Teka lang, kung ano ba siya nakapasok sa atin? Enclosure as enclosure? Ay, ang gagawin nyo lang doon, ano siya, tawag dito, actually parang hiwa-hiwalay talaga dapat yon. Kasi iba't ibang deck yung kinokontrol nung sinasabi mo na yun na tigda dalawang controller, di ba? Bawat deck may dalawang controller indicator siya, bawat deck, di ba? So, iba-iba rin minsan ng setting ang ginagawa nila doon. Dahil magkakaiba rin ng heater yon. Dapat talaga yon magkakahiwalay ng kasi magkakaibang trabaho natin doon eh. Dapat talaga yon per deck ang calibration niya. Ngayon, kung halimbawa, nakapasok siya sa atin na isa lang, isang report lang natin siya gagawin, pero ang data mo madami. Ang data pa rin na gagawin natin is per enclosure pa rin siya. So sa report natin, para kang nag-report ng 3 enclosure na may tigdadalawang indicator at controller. So parang controller, upper controller indicator, lower controller indicator, tapos ano yung indicated nun. Tapos yung reading ng as enclosure natin, as is pa rin, yung 6 na TC pa rin. Yun lang. Parang naka-indicate lang doon ano yung setting, ano yung indicated during nung nag-reading ka. Pero ano yun, bawat per deck siya talaga ang reporting niya. So parang 3 enclosure yun sa report. Lugi tayo nga doon pag ganun eh. Bale, saan makikita ang drawing ma'am? Ang drawing nun, wala dyan sa inano ni Limbel. So parang yun nga, special siya, cases siya na ganun. So pwede nating gawan. May mga ganun na kaming na-report before sa sa dati kasi sa mga red ribbon nga ganyan may 3 deck na mga deck oven, maraming ganyan. Ibang enclosure yon, iba-ibang Oo. So parang gagawin natin diyan pag may mga ganyan kayo na-encounter, magdadagdag tayo ng sa drawing, magdadagdag tayo. So, i-define nyo lang kung paano siya para ma-advise kung paano natin siya i-represent dun sa sa drawing. Pwede ko naman siyang gawa ng special format na magkakasama na yung controller. Special na yan eh. Lalabas sa special format yan. Parang
lalabas katulad siya ng mga ano, ng mga tawag doon, ng mga halimbawa, fume hood, di ba? Iba special format yun. Lalabas yun sa ganun special format. Nakalagay yung mga controller niya dito, kada enclosure. Halimbawa ito, gagawa ko ng enclosure. Nakalagay yung controller niya dito at ID niya. Lalabas ko siya. Parang Joel, nag-calibrate ka ng autoclave. Di ba autoclave, may temperature, mayroong pressure gauge. Parang ganun ang lalabas. Magkakahiwalay siya. Pwede ko siyang gawa ng special format. Ano? Kasi ito kasi Kaya po, ganun mangyayari siguro boss. Tapos ang drawing ko, dito iba. ano, malabo yung ano sa akin, yung sounds. Yung drawing ng boss, magkaniwalay. Ano? Yung drawing, magkaniwalay. Yung drawing? Kaya, Actually, sa drawing niya, Joel, pwede pa rin naman natin siyang i-define na parang isang deck lang eh. Kasi ang nakalagay naman natin sa, kung maisip nyo naman, dun sa ano natin, presentation ng drawing, sensor 1, 2, 3 naman yung nakalagay. So, nakadefine naman yun dun sa results kung nasan yung sensor 1, 2, 3 na gano'n. And pwede mo namang ulit-ulitin yung TSR, ano na, 1, 2, 3, 4, dun sa, sa reporting. Basta ka-indicate lang kung anong specific deck yung results na yun. Diba? Tawa, sa TCS. Maglagay ka ng remark sa TCS. Ito, deck 1 to. Ay, TC1. Sa deck 1. Ang ano ba, hindi siya, ang calibration nyo ba, hindi siya kada deck, hindi isang buo na 6. Isa-isa lang ba nilalagay nyo? O, kung isa-isa, yung TC1 nyo, lagyan nyo ng note. Deck 1. Number 50 na, ay number 11, T11. Halimbawa ito. Yung TCS nyo, sigurado na yan. Wala yan siguro. O, minsan wala talaga yan. O, halimbawa, TC1. Sa datasheet naman natin, may nakalagay naman doon na guhit. E di lagyan nyo ng note, deck 1. Number 15 na TC. Halimbawa, gano'n. Number 16, deck 2. Gano'n na lang siguro ang gawin nyo. Pero kung mas maganda, kung i-drawing nyo, makikita ko naman yan eh. Lalagyan ko ng example na ano, ng special na enclosure drawing. Hindi pa kasi ako naka-encounter eh, kaya hindi ko nilagay dito eh. Ang na-encounter ko kasi mga deck open, ano lang, isa lang ang controller. Hindi marami, hindi dalawa. Isa lang. yung sa akin, yung drawing ng isang buko, tapos tatlong butas. Tapos upper sensor, lower sensor, tapos magkasunod lahat. Ano ma'am, ikaw nga sumagot, malabo sa akin yung audio. Hindi. Tatlong ano boss? Sa akin eh. Ano ma'am? Ano din, putol-putol din yung dating niya sa akin. Malabo yung audio sa akin eh. Malakas yung mic niya eh. Sabog yung speaker ko dito. Ano ulit? Layo ka nga ng konti, Joel, tapos takpan mo yung mic. Takpan mo nga yung mic niyan. Ang lakas ng speak ng ng mic. Baka Hindi ko, Ano? Ano paulit? Okay na ba? Sige, sige. Okay lang yun. Okay na. Okay down, ang gusto ko lang naman kung okay lang. Umina naman mamaya, umina naman. Laksan mo konti. Punta ka sa drawing, boss. Yan, okay na. Sige. Okay na. Oh, yan. Sa drawing ng enclosure dito? Hindi, yung sa drawing lang. Drawing lang. Sige. Itong isa, Ito. una sa yan. Diba, ganyan yung forma nun eh. Yung isang butas. Oh, isang butas. Tapos dalawa, yung pangalawa, ganun pa rin. Ganun pa rin. Tapos tatlo. Pangatlo, ganun pa rin, di ba? Ang gusto mo lang ba malaman, Joel, kung ilan sensor tsaka kung saan siya ilalagay dapat? Oo. Ganito, siguro i-finalize natin kung paano treatment natin sa ganyan. Kasi yun nga, tulad nung nasabi ko kanina,
Kung sa amin yan, halimbawa sa amin yan pinakode at alam namin na ganyan yung oven, dapat yan, tigi-tigisan ng number, Dapat ganito, tigi-tigisan ng... nakikita mo yung drawing, Joel, dapat ganito yan eh. Oh, yun na yung ano ko, yung sabi ko kanina, dapat ganyan. Tapos, kung ganyan yung sensor niya, hindi aari dun sa ano kasi dalawang indicator per butas eh. Ang mangyayari, dosing thermocouple sa isang pang-upper, isang pang-lower. Hindi be, ano ba, yung bawat deck ba niya meron ding tray, meron ding parang tray, may layer? Wala ma'am. O di anim pa rin. Hindi, ang dalawang sensor Kaya kasi lang, ma'am. yung sensor mo, yung sa ano mo lang, yung thermocouple mo lang na near sensor, magkakaroon ka ng dalawa. Kasi dalawa yung sensor bali ng controller mo. Tapos yung sa certificate naman, Sa certificate, dalawang PCS. pwede mo pa rin ilagay, oo, dalawa pa rin, pwedeng 1 and 2. Kasi dalawa yung near sensor mo na thermocouple. Parang yun lang yung magiging ano mo, magiging dalawa mo. Tapos yun yung sinasabi ko nga na ano, tawag dito. Ano kasi siya, kumbaga special cases yung ganito Supposed to be dapat per deck niyan, isa talagang ano natin yan. Kasi kung halimbawa, isang unit lang siya talaga, di ba? Isang deck oven siya. Kaso three layer siya. Tapos pag ginawa natin yan, isa-isang deck, di ba? Lalagyan mo lahat. So kapag ka isa lang naka-charge sa atin diyan, ano tayo? Lugi tayo. Ang ma'am, ano ma'am per indicator yung ano niya, yung bayad. Pero isang ano lang, isang number lang, pero ang code is pang-anim na indicator. Ganon? Okay lang pagka ganon. Okay lang naman pala eh. Di, sundin natin yung 6 naman pala yung babayaran nila eh. Di, 6 na include anim. yan. Kaso baka Walang problema pwede yun. magtanong Pwede kang mag-ano dyan. Kaso baka magtanong kasi sila dito sa ano ma'am, sa drawing kung baka hindi nila malito sila sa ano sa drawing. Di ba ito, 1 TC1 2 3 4. Tapos, di ba ma'am, meron dito yung TC1 2 3 4 sa may ano, upper sensor at lower sensor. Yung magkaiba reading ng upper sensor ma'am, mas mataas yung upper sensor nila kaysa sa lower sensor. Yung nakaset. Yung sa portion na yun, be, ang magdi-dictate na lang doon kung ano yung actual yung actual comparison doon sa sensor is yung ano natin, yung ilalagay nating TC na near sensor. The rest is supporting lang for other locations nung deck nila. Pero yung ano, 'di ba? Yun yung isang commotion pagdating sa enclosure 'di ba? Marami tayong kinukuwang location. Pero, ang direct comparison nila, syempre, kung nasan yung sensor nung controller indicator nila. Kasi hindi naman nila mako-compare, incomparable yung reading dun sa ibang location na hindi katabi nung mismong sensor nung oven nila, di ba? Hindi mo yun pwedeng makompare doon. Kasi may possibility na malayo yung reading nun. Kaya nga tayo naglalagay ng sensor ng thermocouple or ng standards malapit dun sa pinaka-sensor nila para may isang unit na direct comparison dun sa display nila. Okay? Yung ibang sensor, para na lang yun dun sa kung ano yung uniformity nung oven or nung enclosure. Pero yung kanilang indicator, directly, pwede nilang i-compare dun sa inilagay natin near sensor. Kaya kung dalawa yung controller indicator nila, dapat dalawa din yung lalagay mo. Pareho mong tatabihan yung sensor ng dalawang indicator na yon. Para makita nila dun sa report yung direct comparison ng indicator nila dun sa standard natin. And then the other sensors, para na lang yun dun sa ano yung temperature, actual temperature dito sa area na to, dito sa area na to.
para dun sa uniformity nung oven or nung ano. Bali sa sensor lang magbe-base, ma'am. Oo, sila sa sensor na lang sila magbe-base kapag pag tinanong ka na ano yung reading dun sa ano naman. Oo, kasi ang parati kasi ang tinatanong ay kung taas ba ang reading ng sa baba or sa taas, gano'n, kung tama ba ang reading. Oo, kaya dapat dalawa kang meron kasi pag naman tayo walang standard na nakalagay doon, halimbawa sila na lang yung gumagamit niyan. Ang pinagbabasihan na lang naman nila diyan is yung indicator nila, 'di ba? Tsaka yung controller indicator nila. Doon na lang sila magbe-base kung anong reading eh. So kailangan nang makita nila sa report ano yung actual correction nung bawat sensor nung indicator na yon. Kaya dapat doon sa report natin dalawa yung parehong merong nakadikit dun sa ano nila, sa standards nila. Yun dun naman sila dun kumbaga dun nila pwedeng kunin yung correction nung gamit nila. Dun sa difference nung standard natin near sensor tsaka nung kanilang indicated temperature. Pero hindi mo na kailangan na maging 12 yung sa bawat deck na meron sa taas, meron sa baba. Hindi na. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Bali ang lalabas diyan, ma'am, isang enclosure, dalawang indicator, controller. Dalawang yung sensor. Kung dalawa ang controller, Oh, ay di dalawa din ang sensor. dalawa Dalawa ang sensor. format na isang enclosure, isang isang enclosure, dalawang indicator, dalawang controller. Oh, magdadagdag tayo ng ganon. Oh. Parang controller 1, controller 2. Bali isang enclosure dapat 6 na TC yun ha. Tapos dalawa lang ang control. Kung 6 na deck yan, ay kung 3 deck yan, 3 enclosure yun. Natigda dalawang controller. Ganun ang lalabas nun, ano? Oo. Sige, ganun. Gawa tayo ng format, special format para doon. Siguro pagka nakagawa tayo, i-review ulit natin para ma-suggest nyo din kung ganun yung na-encounter ninyo and kung naiintindihan ng lahat para lahat kaya nating i-explain pag tayo ay Ma'am, nakita mo drawing ko dito? Ganito ang lalabas niyan. Tapos dalawa ang TCS. Dalawa TCS. Oo, dalawang TCS. Tapos, ganun yung Joel, kasi isa pa rin lang ang gitna nun nung deck na yun eh. So, isa lang ang reference mo, isa lang ang sensor mo. Ngayon, yung TC1, TC2, yun pa rin yung nasa taas. Yung TC3, TC4, yun pa rin yung nasa ibaba. Lang yung may iba. Yung TCS nasa taas, yung TCS na isa nasa baba. O TCS1, TCS. Oo, kung nasaan nakakabit yung yung indicator nila. Usually yung deck oven parang nasa gilid lang din yung niyan eh, 'di ba? Kung saan lang yung abot nung sensor nung controller nila. Ano lang? Alam ko parang kadalasan yung nakita ko niya nasa may bandang gilid lang din eh. Lang yan, nakaipit. Ito kahit yun ang ilagay mo, 6 pa rin ang ilagay mo for audit sa atin. Basta kung nakalagay, i-note nyo sa datasheet nyo para i-move na lang natin. Gitna ng ma'am? TC2 tsaka TC4, tapos baba ng TCR yung isa. Ganun sila maglagay? Ang ma'am, ang sensor noon, ganon. Ang lower Oh, sensor is na nasa baba ng nasa Ibig baba ng sabihin, TCR. hindi pala pinaka sa taas tsaka sa At algo. Sorry na, ako na. Sige, usap lang kayo na. Yung isang Yung sensor sensor nila ng- Joel, nasa baba nung TCR natin, parang nasa gitna, na baba. Tapos yung isa, nasa gilid sa pagitan ng TC2 tsaka TC4. Oo ma'am, nandyan ma'am. Pangit din pala yung paglagay nila ng ng sensor ng controller nila. Hindi rin pala nasa taas tsaka nasa ibaba. Oo ma'am, hindi ma'am. Pwede sana yun. Anyway, basta susundin natin kung nasaan nakalagay yung dalawang na yun. Tatabihan natin pareho. Kasi para din tayong nag-calibrate ng ng indicator or ng thermometer na direct comparison. Parang ganon. Tapos, yung other sensors, na lang yun, kung ano yung temperature dun sa area na yun, sa mga location na yun.
Oo. Sige ma'am, sige ma'am. Okay na? May Sir, question send pa? may picture sa GC ng ano, parang actual lang. Kaso hindi kita. Jahak. Oh, ganyan nga 'yon. Ganyan nga 'yon. Pagka binuksan mo ganyan. May iba nga na Isang enclosure to. Isang enclosure, isang enclosure. Tatlong enclosure. oo. Kasi ano yan eh, may separation yan eh. Tsaka minsan pinapagana nila yung taas lang o kaya minsan yung baba lang, yung gitna lang. Ay, magkakahiwalay talaga yan ng ano eh, ng operation. Hindi, minsan iba din yung setting nung nasa taas. Depende kung ano yung inakasalang nila. Kaya dapat talaga yan, bukod-bukod actually na ano, na unit. Tatlong enclosure yan, lalabas dyan. Tapos, dadagdag na lang tayo ng dalawang controller indicator. Tatlong enclosure na dalawang TIC. Ayun, nakikita ko dalawang temperature indicating controller yan. Ganyan din yan, sir. Timer. Ha? May timer din. Oh, hindi nakasama yung timer doon. Enclosure lang tayo. Iwalay din Depende sila, kung boss, pag ipapasama nila nagpa-calibrate yung tayo. timer. Kung pwede rin nating isama, pero nakabukod din. Dapat lang calibration na yun kung ano, hindi nasa enclosure yun. Binubukod nila ng PO yon. Oo, nakabukod yun, nakabukod. Pwede nating i-calibrate kung ipapasama nila. Sige, okay na tayo dyan. Okay na tayo dyan ha. Wala na tayong ano dyan. Iko-close ko na lang muna itong isa. Tapos mayroon pang isang komplikado dito. Ayan. Nasaan na yun? Ito na pati. Ayan. Ay, pala. Ayan. Incubator. Sorry. Pala. Quality na lang. Hindi ko pala nabigay doon kasi walang. Nasaan na yun? Ayun,